Bago uuwi ng Pilipinas si Madam talagang nakarating pa ng Malaysia. Sa sinakyan ni Madam na mala Titanic na barko, mag-stop over pala to sa bansang Malaysia. Dito sa terminal cruise ng Portland. Abay, pagkaswerte nga naman ni Madam. Pwedeng bumaba ng barko pero may time limit lang. Bale, 5 hours lang kaming gagala dito sa Malaysia. Para madami kaming magalaan sa 5 oras. Kumuha kami ng package na ino-offer dito ng mga taxi driver. Swerte din kasi tumatanggap sila ng Philippine money dito. Kaya ang una naming pinuntahan kaagad itong sikat na Twin Tower dito sa Malaysia. Wow! Picture lang saglit tapos dumaretso na kaagad dito sa KL Tower. Bali, puro tower pala tong pinuntahan namin. Dumaan muna kami saglit dito sa Chinatown ng Malaysia. Dali-dali kaming bumalik kaagad, baka maiwanan kami ng barko. Etong barko na to nag-stop over din dito sa Penang. Part pa din ng Malaysia. Kaya bumaba na naman kami ulit para gumala. Nung unang stopover, meron lang kaming 5 hours. Eto, mga 4 hours lang ata. Ewan ko kung madami ba kami magalaan nito. May kasama pa naman kaming senior citizen at may baby pa. Wala nang oras pero nag-meeting-meeting pa talaga kami dito kung anong una naming gagawin. Habang busy pa nga sila dito, si Madam nagpicture-picture muna dito sa tower clock. Eto na nga yung taxi na sasakyan namin. Ang sipag naman ng mga matatanda dito. Katulad nitong taxi driver na sinasakyan namin. Bali, yung driver na lang yung bahala kung saan kami dadalhin. Nakarating na nga kami dito sa Upside Down Museum. Bawal yung sapatos kaya nakapaa na lang kami. Di ka kaagad makakapasok, talagang mag-wait ka pa sa waiting area nila. Dito pa lang, ubos na yung oras namin. Buti na lang talaga madiskarte itong mga kasama ko. Unang pasok mo pa lang, talagang babaliktad ka talaga. Puro baliktad ba naman yung mga gamit dito katulad ng ref, itong bed. Ang malala, pati din itong bowl ng CR. I-imagine mo na lang talaga na nasa baliktad na mundo ka. Pagkatapos, ilista muna ni Madam kasi uutangin niya yung pangbayad dito. Kung makikita nyo to, malalaman nyo talagang nakarating na si Madam dito ba. Tapos, bayaran nyo na lang din yung utang ni Madam dyan. Meron pa kaming natirang ilang oras. Ay, susuluitin pa namin yan sa paggala. Pero parang iba yung punteriya ni Madam dito. Nag-grocery na yung Madam nyo dito sa Malaysia. Pagkadami-dami ba naman yung binili mong pasalubong, Madam? Iba pala dito, ikaw yung magiging bagger sa sarili mong pinamili. Hati kasi kami nitong ka-roommate ko. Hindi gagastos ng todo si Madam kasi wala na talagang pera yan. Sunod-sunod ba naman itong gala niya? Hindi pa nga kami nagtatanong, inofera na kagad kami dito. Dahil kaya naman sa budget, o sige, sasakay na lang kami dito sa karwahe na ito. Bale, ililibot lang talaga kami niya dito sa town. Eto nga yung mga kasama ko, naglalakad lang. Habang si Madam, nag-ala Disney Princess pa to. Ang bilis lang, tapos bayad na kaagad. Nagyabang pa tong Madam nyo, talagang nagbigay pa ng tip. Eto nga ang natirang pera, ibinili na lang namin ng maiinom. Kasi sobrang init talaga dito sa Malaysia. Dahil gala naman yung pinunta natin dito, abay hindi na magreklamo. Na-curious talaga ako sa lasa nitong ice candy nila kaya napabili na lang ako. Para man lang makatikim ng ice candy nila dito ba. Ice candy nga talaga kasi pagkatigas-tigas. Mukhang madadala ko pa to sa Pilipinas ha. Diretso na nga kami balik sa barko. Last day na namin dito kaya dapat bayaran yung mga dapat bayaran. Pagbaba nga ng barko, bida-bida na naman sa pag-book ng Grab. Diretso na din naman kasi kami ng airport nito. Etong ka-roommate ko, pagod na talaga. Buti na lang talaga, nagkasya tong pamasahe namin. Grabe talaga yung mga matatanda dito, talagang nagtatrabaho pa. Etong nasakyan naming Grab, senior citizen na. Hindi ata uso yung retired dito. Patakbo na nga pumasok si Madam sa airport. Hindi na talaga mapipigilan to. Yun nga lang, nahirapan kami dito sa mga bagahe namin. Ang dami kasing pinamili ni Madam. Hindi na halos magkasya sa luggage niya. Dito sa airport sa Singapore, ikaw na mismo yung mag-check-in sa luggage mo. Buti na lang talaga gumagana tong utak ni Madam. Pero makailang ulit pa kaming nag-try bago pinasok yung bagahe. Sa wakas, makakauwi na talaga itong Madam nyo. Yun nga lang na umagahan sa biyahe. Ang importante, ligtas nakauwi si Madam. Sinundo kaagad siya ng maangkan niya. Pagdating, bumawi ng tulog tong Madam nyo. Dito pa sa rooftop ng mansyon. Excited na nga tong maangkan ko na buksan yung mga pasalubong. Dito lang talaga nabubuhayan tong mga angkan ni Madam. Pagdating ko nga sa mansyon, ito kagad yung siningil nila sa akin. Dahil madami-dami tong mga angkan ni Madam, mukhang masyashort pa si Madam sa mga pasalubong na ibibigay niya. Naku, dapat lahat mabigyan mo, Madam. Kaya eto, diniskartihan na lang ni Madam. Hati-hati na lang talaga. Ang importante niyan, makatikim sila ng chocolate sa Singapore. Sa wakas, may maididikit na si Madam dito sa ref niya. Mukhang madami-dami pa yung pupuntahan mo, Madam, para mapuno to. Eto nga ang natirang chocolate na isang kahon. Eto nga at binuksan na lang ni Madam. Kakabukas lang, dinunggaba na kagad nitong mga angkan niya.